meron kang kakayahan na doblehin ito taon-taon, hindi mo pa maa-appreciate ang growth ng iyong pera sa unang taon kahit dumoble ito dahil alam mo na hindi malaking halaga ang 20,000 pesos. Pero kapag tinuloy mo lang ang pagdoble ng iyong pera, after 10 years ay meron ka ng 5,120,000 pesos. At yan ang kapangyarihan ng compounding. Ang compounding ay hindi lang naa-apply sa numbers. Nagagamit din ito sa ating habit. Kapag paulit-ulit natin ginagawa ang isang bagay, mabuti man o masama, meron ding compounding na mangyayari sa hinaharap. Imagine merong dalawang binata na ang pangalan ay Pete at Jason. Pareho silang may pangarap at goal na guminhawa ang buhay sa kanilang pagtanda. Si Pete ay 25 years old. Si Jason naman ay mas bata ng 2 taon. Si Pete ay hindi nakapagtapos ng college, kaya maliit lang na income ang kanyang natatanggap buwan-buwan kumpara kay Jason na naging professional. Ang monthly income ni Pete ay 20,000 pesos lang, samantalang kay Jason naman ay 50,000 pesos. Ang paboritong libangan ni Pete pagkatapos ng trabaho ay magbasa ng libro, manood ng interview sa mga successful na tao, at nakikinig ng podcast habang nagluluto. Ginagawa niya ito para matutunan ang ginagawa at diskarte ng mga taong nasa top 20%. Magaling din si Pete sa paghawak ng kanyang pera. Meron siyang budget na sinusunod. Pinaprioritize niya ang pag-iipon at nag-i-invest din siya. Si Jason naman ay madalas na sumasama sa kanyang mga barkada para uminom o minsan ay nagsusugal. Nag-iipon din siya ng pera. Pero dahil hindi siya intentional at seryoso sa kanyang finances, minsan ay nagagastos lang niya lahat ng kanyang ipon. At ang ganitong cycle ay patuloy na nangyayari. After 10 years, si Pete ay nakaipon na ng malaking halaga. At dahil marami na siyang alam sa finance, sinubukan niyang magtayo ng sarili niyang negosyo para matest ang kanyang mga nalalaman. Habang si Jason naman ay tinigilan na ang bisyo dahil meron na siyang pamilya. At dahil na-promote siya sa kanyang trabaho, lumaki rin ang kanyang sahod. Kaya naisipan niya na mangutang ng malaking bahay at magandang sasakyan. Si Jason at ang kanyang pamilya ay masayang nagta-travel 4 na beses sa isang taon. Nakahiligan din niya ang sasakyan kaya madalas siyang nag-a-upgrade ng bagong model. Si Pete naman ay busy sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Majority ng kanyang oras ay occupied sa pagkikipag-network ng kanyang mga client. At patuloy pa rin siyang nag-aaral ng mga bagay na kailangan niya sa pag-asenso. At after 15 years, napalago ng maayos ni Pete ang kanyang negosyo. Meron ng mahigit 200 employees na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Meron na rin siyang pamilya, nakatira sa malaking bahay, at meron din siyang 4 na mamahaling sasakyan. Habang si Jason naman ay nagbabayad pa rin ng kanyang mga utang. Walang ipon, dumami ang responsibilidad at hindi niya afford na huminto sa pagtatrabaho. Sa nagawa nating halimbawa, makikita nating parehong may goal sina Pete at Jason. Pero dahil magkaiba sila ng habit na pinili, magkaiba rin ang resulta na kanilang nakukuha. Si Pete ay merong good habits dahil ginagawa niya palagi ang mga bagay na makakatulong sa kanya na abutin ang kanyang goal. Si Jason naman ay merong bad habits. Madalas niyang ginagawa ang mga bagay na opposite sa kanyang goal. Kaya sa huli, pareho nilang nakuha ang bunga ng kanilang mga habit. Ayon sa sinabi ng sikat na author at American speaker na si John Maxwell, the secret of your success is found in your daily routine. Kung gusto mong tumanda na successful at mamuhay sa uri ng lifestyle na gusto mo, kailangan mo lang tularan si Pete na nag-develop ng mga good habits. Kaya naman sa video natin ngayon, ating pag-uusapan ang 7 habits na dapat mong i-master bago ka tumanda. Ang mga habit na ito ay makakatulong sa iyo na baguhin ang quality ng iyong buhay. Habit number 1. Pahalagahan mo palagi ang iyong oras. Alam nating lahat na limited lang ang oras natin dito sa mundo. Kaya mahalagang gamitin natin ito ng maayos at huwag sayangin sa mga bagay na hindi makakatulong sa ating pag-asenso. Ayon sa sinabi ni Jim Rohn, time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Patuloy ka pang kikita ng pera, pero ang iyong oras ay unti-unti nang nababawasan. So ang mahalagang tanong ngayon ay paano natin magagamit ng maayos ang ating oras? Nagsisimula ito sa pagkakaroon ng goal. Kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung ano ang gusto mong ma-achieve sa hinaharap, ano ang gusto mong maging,
anong mga bagay ang mahalaga at meaningful sa'yo. Dahil kapag alam mo ang iyong goal, alam mo rin kung saan mo dapat gamitin ang iyong oras. Dapat ay gawin nating habit na pahalagahan ang ating oras para mabigyan natin ng magandang quality ang ating buhay sa hinaharap at para wala tayong pagsisisihan sa ating pagtanda. Ang mga taong naging successful sa kahit anumang larangan ay merong mga daily routine. Naglaan sila ng sapat na oras araw-araw para lalo pa silang mag-improve sa kanilang mga ginagawa. Isa sa malaking pinagkaiba ng mahirap at mayaman ay ang paggamit nila ng kanilang oras. Kung tutuusin, pagdating sa oras, lahat tayo ay pantay-pantay. Pareho tayong may 24 oras araw-araw. At kung bakit magkaiba tayo ng resulta na nakukuha, yun ay dahil magkaiba tayo ng application sa oras. Yung iba ay ginagamit ang kanilang oras para mag-acquire ng skills at mag-grow, habang yung iba naman ay para i-distract ang kanilang sarili. Kaya kung gusto mong maging successful, gawin mong habit na pahalagahan ang iyong oras. Habit number 2. Gumawa ka ng journal. Ayon sa sinabi ng philosopher na si Socrates, "To know thyself is the beginning of wisdom." Mahalagang kilalanin mo muna ang iyong sarili bago mo kilalanin ang ibang tao. Alamin mo ang iyong mga limitasyon. Alamin mo rin ang mga bagay na nagmo-motivate sa iyo at ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay sa hinaharap. Isa sa epektibong paraan para makilala mo ng lubos ang iyong sarili ay ang paggawa ng journal. Journal ang magandang paraan para ma-express natin ang ating sarili. Kung anong mga bagay ang nagpapasaya sa atin, ano ang mga gusto nating ma-achieve ngayong taon, after 5 years o sa ating pagtanda. Anong skills ang dapat nating matutunan para makapag-provide tayo ng malaking value sa iba. Ang paggawa ng journal ay parang nakikipag-usap ka lang sa iyong sarili. Maganda itong gawing habit para hindi ka maligaw ng landas at maging biktima sa ideya ng ibang tao. Dito mo rin masisimplify kung ano talaga ang iyong gusto at anong mga aksyon ang kailangan mong gawin para ma-manage mo ng maayos ang iyong priorities. Ang iyong journal ay katulad ng isang matalik na kaibigan. Gusto niya na magpakatotoo ka palagi sa iyong sarili at gusto rin niyang gumawa ka ng improvement sa iyong sarili. Habit number 3. Maging productive ka araw-araw. Ang pagiging productive ay mahalagang gawing habit dahil dito nakasalalay ang malaking resulta na gusto nating makuha. So ano ba ang ibig sabihin ng pagiging productive? Ang pagiging productive ay magkaiba sa pagiging busy. Kung sakaling nakatapos ka ng 6 na gawain ngayong araw, hindi ibig sabihin na productive ka na dahil marami kang natapos. Magiging productive ka lang kapag nagawa mo ang bagay na merong impact sa iyong goal. Kaya mahalagang ang actions natin ay merong koneksyon sa goal na gusto nating maabot. Kung goal mong makaipon ng maraming pera para gumanda ang iyong kinabukasan, ang productivity mo dapat o aksyon na gagawin araw-araw ay alamin kung paano palakihin ang iyong income at mag-aral kung paano mag-manage ng pera. Kahit gagawin mo lang ito sa loob ng 3 oras araw-araw, malaking pagbabago na ang kaya nitong ibigay sa iyo paglipas ng ilang taon. Habit number 4. Haluan mo ng diskarte ang iyong pagsusumikap. Kung hard work ang nag-iisang sagot para umasenso ang buhay ng isang tao, edi mayaman na sana lahat ng empleyado sa mundo. Kabaliktaran ang madalas nating nakikita. Kung sino yung nagtatrabaho buong maghapon, sila pa yung madalas na sapat lang ang income para mag-survive. Samantalang may mga tao namang konting oras lang ang inilaan sa pagtatrabaho ay kumikita ng malaking halaga. So ibig sabihin, hindi lang puro hard work. Kailangan mo rin samahan ng diskarte ang iyong pagsusumikap para mag-succeed ka sa buhay. Dapat mong matutunan ang mga bagay na alam ng mga successful. Dahil ang mga nakikita nating mayaman at successful ngayon, dati din silang nagtatrabaho at nagsusumikap. Hinaluan lang nila ng diskarte ang kanilang mga ginagawa, kaya nakaalis sila sa sitwasyon na meron sila dati. Ang founder ng Nike na si Phil Knight ay dating accountant. Ang mga founder ng YouTube ay dating nagtatrabaho sa PayPal. Ang sikat at successful na actor na si Coco Martin ay nagtatrabaho sa abroad dati bilang isang janitor. Marami pang mga tao na naging successful at umangat ang sitwasyon sa buhay dahil hindi sila nagsettle sa kung ano ang nakasanayan na buhay ng karamihan. Dumiskarte sila at ibinuhos nila lahat ng kanilang pagsusumikap direkta sa goal na gusto nilang matupad. Habit number 5. Alagaan mo palagi ang iyong kalusugan. Kapag sinabi nating kalusugan, hindi lang yan tungkol sa ating katawan. Kasama na rin dito ang ating mental, emotional at spiritual health. Kailangan mong alagaan ang 4 na bahagi na yan
para maging maganda ang takbo ng iyong buhay. Sa iyong physical health, kailangan mong kumain ng tamang pagkain, magpahinga ng sapat na oras, mag-exercise, at huwag mo rin kalimutan ng personal hygiene. Sa iyong mental health, dapat ay iwasan mo ang panonood at pakikinig ng mga bad news dahil napaka-sensitive ng ating utak. Dapat ay mga magagandang ideya lang ang ipapasok mo dito kung maaari. Sa iyong emotional health, kailangan mong palibutan ang iyong sarili ng mga taong merong goal na katulad sa iyo o di kaya ay mga taong merong suporta sa iyo at gustong makita ka na meron kang improvement. At sa iyong spiritual health, pwede kang mag-meditate o di kaya ay magdasal. I-connect mo lang ang iyong sarili sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Dapat ay tanungin mo rin ang iyong sarili kung meron pa bang sense ang iyong mga ginagawa ngayon para mag-guide mo ang iyong sarili doon sa iyong purpose. Malaking factor din ang ating kalusugan kung gusto nating maging successful, kaya mahalagang gawin mong habit na ingatan ito. Habit number 6. Iwasan mo ang mga sugal at bisyo. Wala pa akong nakitang tao na naging successful at umayos ang takbo ng buhay dahil sa bisyo. Alam nating lahat na hindi maganda para sa ating katawan ang sigarilyo at alak at lalong hindi maganda sa ating finances ang pagsusugal. Kaya kung maaari ay iwasan mong maging habit ang mga ito. Sa halip, gamitin mo ang iyong pera sa mga bagay na makakatulong sa iyo, katulad ng pagnenegosyo, pag-i-invest at pag-aaral. Tandaan natin palagi na ang pera ay isang tool. Mahalagang gamitin natin ito para umunlad ang ating pamumuhay. Ang pagsusugal at pagkakaroon ng bisyo ay isang selfish na desisyon at pag-uugali. Kaya kung ayaw mong maging selfish, huwag kang pumasok sa kahit anumang bisyo at piliin mong maging successful. Dahil ang success, hindi lang yan para sa iyo, para din yan sa iyong pamilya at sa iba pang mga mahal mo sa buhay. Habit number 7. Maging wais ka sa pera. Halos lahat na yata ng bagay ngayon ay mayroong koneksyon sa pera. Ang iyong higaan, ang iyong cellphone, ang iyong damit, ang kape na iniinom mo araw-araw, ang iyong bag, iyong pagkain, lahat ay mayroong koneksyon sa pera. Ang pera ay hindi lang yan tungkol sa kung ano ang iyong mabibili. Ang pinakamahalagang parte na kayang ibigay sa atin ng pera ay freedom o pagkakaroon ng control. Kapag marami kang pera, marami ka ring magagawa. Ika nga sa kasabihan, he who has the gold makes the rules. Kailangan mo ring idagdag sa iyong habit ang pagiging wais sa pera dahil hindi natin maitatanggi na iba na ang panahon ngayon. Habang tumatagal, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. At ang unang maaapektuhan nito ay ang mga taong sapat lang ang income. Ang dahilan kung bakit ang mga mahirap ay lalong naghihirap, yun ay dahil patuloy na nagiging mahal ang presyo ng mga bilihin samantalang ang income nila ay walang pinagbago. Kaya mahalagang maging wais ka sa pera. Pag-aralan mo ang mga paraan kung paano palakihin ang iyong income. Alamin mo rin kung anong budgeting method ang makakatulong sa iyo. Magtipid ka rin paminsan-minsan at mag-ipon ka palagi ng pera. Kung gusto mong tumanda na mayroong ipon, investment o di kaya ay negosyo, kailangan mong gawing habit na i-handle ng maayos ang iyong pera. So in summary, ang 7 habit na kailangan mong ma-master bago ka tumanda ay number 1, pahalagahan mo palagi ang iyong oras. Number 2, gumawa ka ng journal. Number 3, maging productive ka araw-araw. Number 4, haluan mo ng diskarte ang iyong pagsusumikap. Number 5, alagaan mo palagi ang iyong kalusugan. Number 6, iwasan mo ang mga sugal at bisyo. At number 7, maging wais ka sa pera. Sa 7 habits na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan at gusto mo na ring gawin simula ngayon? Magbigay ka ng comment sa ibaba.